To start, Malasakit Center. Meron na tayong 92 sa Luzon, 30 sa Visayas, 43 po sa Mindanao. And I'm sure sa inyong mga probinsya, meron na pong Malasakit Center. At hindi po magiging successful ang Malasakit Center kung hindi po dahil sa inyo, sa ating mga social worker. Kayo po yun, inyo po yun. And of course, headed by si Director Girly Veloso. Palakpakan naman natin si Girly. Na siya po ay umiikot sa lahat ng Malasakit Centers. Hindi po yan magiging successful. Isa po siya sa instrumento. Ako lang po, isinabatas ko po ito noong 2019 para tuloy-tuloy po. Bakit nag-umpisa itong Malasakit Center? Gusto ko lang po i-share sa inyo sa kaalaman po ng ating mga medical frontliners. Especially the social workers. Alam nyo, noong unang panahon, Lunes po, ang pasyente may hospital bill sa Davao. Pupunta yan ng Southern Philippines Medical Center. 87,000 yung bill niya. Lunes po, pupunta yan ng City Hall. Bibigyan ni Mayor ng 20,000. Di naman kayang sagutin lahat, di ba? Yung iba, hindi taga Davao, mga taga Surigao, pupunta ng Southern Philippines dahil yun po ang regional hospital. Remember, ang hirap tanggihan ng pasyente. Kasi Pilipino lahat ang mga yan. Kahit hindi ka taga Davao, dapat tanggapin po sa government hospital. Huhingi ng tulong kay Mayor, 20,000. Martes po, pupunta yan ng PCSO. Madaling araw, may mga offices dyan. Nasa sa gutter. Anong tawag dyan? Bangketa. Pipila, alas 5 ng umaga, bibigyan ng 5,000. Miyerkules po, pipila na naman yan doon sa DSWD. Bibigyan na naman po ng 5,000. Huwebes po, pipila yan sa DOH. Bibigyan ng 10,000. 40,000. 87, may 47 pa. Babawasan ng PhilHealth, hindi naman lahat nakukover. 10,000. May utang pa, may balanse pang 37. Ang gagawin ng pasyente sa amin doon sa probinsya, mangungutang, ibibenta yung karabaw, isasangla yung refrigerator para makalabas lang po sa ospital. Yan po ang hirap. Mahirap pong maging mahirap. Kawawa yung pasyente. Sabi ko, bakit natin pahirapan yung pasyente? Yung mga kababayan natin mahirap. Pwede naman natin ilagay sa isang kwarto yung 4 na ahensya ng gobyerno. Sinubukan namin sa Cebu, Vicente Soto. Nakatulong na more than 300,000 patients doon. Sinubukan namin sa Davao, Iloilo, Bacolod. Ngayon po, more or less 10 million Filipinos na po ang natutulungan ng Malasakit Center. Dahil po yun sa inyo. Kayo po yung susi rin po. Kayo yung kaharap. Kayo yung nakakaalam kung sino yung nangangailangan ng tulong. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Narinig niyo po yan pag pupunta ako ng Malasakit Center. Sabi ko, full support ako sa inyong Malasakit Center. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo. Huwag niyo pong pababayaan yung mga kababayan nating mahirap. The helpless and the hopeless ones na walang matakbuhan kundi tayo po nasa gobyerno. Tulungan po natin sila. Huwag natin silang pahirapan at ibalik natin sa kanila ang pera nila. Pera naman nila yan eh. Pera ng Pilipino yan. Ibalik po natin sa mabilis na paraan. Proud po ako, ibalita, meron na tayong 165. Kung meron po kayong pasyente na kailangan ng tulong sa probinsya, hindi kayang operahan dito doon sa inyong probinsya, dalahin niyo po sa Heart Center o NKTI, may Malasakit Center. Kami po ang tutulong. Ako tutulungan ko pati pamasahe ng inyong pasyente hanggang makauwi po ng probinsya. Lalong-lalo na po yung mga wala talagang matakbuhan. Alam mo ma'am, sa Osamis, sino taga Osamis dito sa inyo? Taga-Osamis. Meron po, nalungkot po ako. Narinig ko yung kwento sa isang private hospital. Ayaw na pong magpa-check up. Gusto na lang ipatanggal yung oxygen dahil wala pong pambayad. Diyan naman yung pera ng gobyerno. Bakit natin pahirapan yung Pilipino? Sabi ko, tulungan niyo po. Maawa kayo. Naiyak talaga ako. Naawa ako nung narinig ko yung story. Sa private hospital po siya. Ano ba naman yung oxygen? Kano lang yun? Katumbas po yung buhay. Tulungan po natin sila. Kayo po yung magiging susi dyan. Tulungan po natin. Parating nyo lang po sa amin kung kailangan po ng tulong.